Alnil TV. Oy mama, yung wallet mo, hindi mo pa nakukuha sa akin. Ani Ann kay Art habang nakalahad dito ang hawak niyang wallet. Thanks. Wika nito nang abutin sa kanya ang wallet. Pagkatapos ay walang salitang tinalikuran na siya nito. Napasimangot lang siya at sinundan nito. Mahaba-haba ang naging biyahe nila ni Dan at Jay. At kapag ganoong pagod siya sa biyahe ay hindi naman siya nakakatulog kaya maglalakad-lakad na lang muna siya. Kung bakit kay Art siya sumunod, imbis na mag-isang i-explore ang lugar ay hindi rin niya alam. Siguro babalik na lang siya sa bahay kapag boring na ang pupuntahan nito. Pero natuklasan niyang malayo sa pagiging boring ang lugar na pinuntahan nito. Paglabas nila ng backdoor ay isang maganda at malawak na vegetable garden ang sumalubong sa kanya. Wow, kasing ganda ng Garden of Eden. Napangisi siya nang maghubad dito ng pang-itaas bago kinuha ang asarol. Hayun si Adan, nagbobold. At ako ang anghel. Nilapitan niya ang magandang tanawin. What are you doing here? Naputol ang pag-iilusyon niya nang makita ang iniritasyon na sa mukha ni Adan. Ni Arthur pala. Naalala niya ang hawak na bottled water na imported from Manila at ibinuhos niya ang laman niyon sa nananahimik na damo sa tabi niya. Nagdidilig? No, you're not. Nice garden. You're not allowed here. Nagsusuplado na naman ito. So hindi totoo ang concern na ipinakita nito sa kanya kanina nang alukin siya nitong kumain. Muntik pa naman siyang maniwala. Speaking of pagkain, nagugutom na siya. Pumita siya ng nananahimik na kamatis na malapit lang sa kanya at idiniretso niya yun sa bibig niya. Anong ginagawa mo? Nag-aani? Tanong niya rito sa pagitan ng pagngata ng mga pobreng kamatis. Kung hindi mo nahahalata, itinataboy ka. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Pwede tumulong? Nagpamaywang lang ito, showing off those taut hips, washboard abs, wide span of chest and broad shoulders. Gusto mong tumulong? Tumango siya. Sure, see that door? Itinuro nito ang pinanggalingan niya. Oo. Pumunta ka ron at iwan mo ko rito. You're not very friendly, are you? I prefer to be what way. Yes. Umupo siya sa sementadong pathway habang umangata ng kamatis. Ikaw lang ba nag-aalaga ng garden na to? Maganda. Magaling kang hardinero. This isn't a garden. I'm not a gardener. This is a vegetable field and I'm a farmer. Pareho lang naman yun ah. And still, I want you out of here. Bakit? You're disturbing me. In what way? By being here. That's not disturbing. That's distracting. Napangiti siya. Nadidistract ka sa ganda ko? Nakangising tanong niya na ikinakunot ng noon nito. Mukhang iritable na talaga ito sa kanya. Sorry, gusto ko lang kasi makalanghap ng sariwang hangin. Ito ang pinakamagandang parte sa lugar na nakita ko, kaya sana hayaan mo na lang akong magpahinga rito. Mukhang binili naman ito ang kasinungalungan niya dahil unti-unting naplansya ang gusot na noon nito. Tahimik na tinalikuran siya nito at binalikan ang pagbubungkal ng lupa. Nagbiasa mga mata niya sa napagkakakita nito ng lakas at kakisigan habang walang awa nitong minomolestro ang problem lupa. Hindi lang ito ang kamatis ang masarap, pati ang nag-aalaga nito, yummy rin. Mahinang sambit niya. Maya-maya ay pinitas ito at basta na lang inihagis sa iyon sa direksyon niya. Catch! Pero bago pa niya nagawa ang sinabi nito, ay may kung anong tumama sa kanyang mukha. Nakita niyang bumagsak ang hinog na kamatis sa harap niya. You catch it with your hands, not with your face. Ani Art. Meron ding kasabihan na 5 minutes mo na ang palilipiasin pagkatapos magsalita bago ka maghagis ng kung ano-ano. Dinampot niya ang kamatis. Lalo na ng kamatis. Wala akong alam sa ganyang kasabihan. Does it hurt? Na-freeze ang pagkaasar niya nang makita itong palapit sa kanya.
Para itong operasyon and his body glistening with sweat. Oh my gulay. Kailangan niya ng distraction kung ayaw niya magkasala ng tuluyan. Pinakialaman ni Jay ang wallet mo. Nakatingin ako. May nakita kaming picture and magandang babae iyon. Saglit ito natigilan sa paglalakad. Ngunit ilang sandali lang ay nagpatuloy na ulito sa paglapit sa kanya. Napalunok siya. Wala na nga palang picture na yun sa wallet mo. Nilipad ng hangin ang hindi namin namamalayan. Pagsisinungaling niya. Nanlaki ang mga mata niya nang basta na lang itong ibinaon ang hawak na asarol malapit sa kanyang mga paa. Does it hurt? Walang kaemo-emosyong tanong nito. Mali yata na hinamon pa niyang maiksinan nitong pasensya. Tumingin kaya dito para kunin ang kamatis. He gave her a look that seemed no penetrate her whole system. You look fine, wika nito. Ngayon, ano nga uli yung sinasabi mong wala ng larawang iyon sa wallet ko dahil tinangay ng hangin? Yes. That's not even my answer. Tumingala siya sa langit upang kahit paano'y mawala ang tila pagwawala ng puso niya. Effective naman kaya nagawa na niyang humarap uli rito. Alam mo bang kamukha mo si Machete? Biglang sabi niya. And that's not what I want to hear from you. Why did you throw away the picture? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na huwag makikialam sa mga bagay na hindi naman sa'yo? Inuulit ko, hindi ko itinapon ang picture na yon. Tinangay ng hangin, okay? My parents didn't teach me any moral lessons. My lola did. Maaga kasi akong naulila. Kaya ganun. Puro kasi nungalingan ng mga sinabi niya. Kinailangan niyang gawin iyon dahil mukhang malapit nang mapraning si Art at baka basta na lang siya paluin ng asarol kapag sinabi niyang totoo. Magsasorry na lang siya sa Diyos at mangangako magbabagong buhay sa oras na makaalis siya sa lugar na iyon. And now, it's time for a detour. How's your wound? What? Your wound? Idinampi niya ang kamay sa nakabandage pa ring sugat. Dapat tinuruan ka rin ni Doc Dan kung paano palitan ang dressing nitong sugat mo para hindi ka napupunta pa sa ospital. Inilayo nito ang kamay niya. It's fine. Oh, kung gusto mo, ako na lang magtuturo sa'yo kung paano palitan ang bandage ng sugat mo. No need. Naturuan ako ni Dan. Tinalukuran na siya nito, kaya akala niya ay basta na lang siya nito iiwan. Pero may binuhat lang itong dalawang basket at inilapag sa harap niya. Punong-puno iyon ng iba't ibang klase ng gulay na mukhang inani mula sa vegetable field nito. Dalhin mo sa kusina. Bakit? Bisita ko rito ah. Gusto mong makatulong, hindi ba? Hayan, magbitbit ka. Tinalikuran na uli siya nito upang balikan ang iniwang trabaho. Para naman hindi mo isipong suplado ako. Dugtong nito sa mahinang boses. Ano raw? Hey! Tawag niya rito. Hindi ka naman talaga suplado. Medyo lang. Nakalaylay ang mga braso ni Ann sa gilid ng kama. Hindi niya akalaing ganun pala kabigat ang mga basket na ipinadala sa kanya ni Art. Ngayon tuloy halos hindi niya maigalaw man lang ang kanyang mga braso. Aray! Nakijaming pa ang kanyang tiyan sa mga braso niya dahil sa gutom. Sumpain ka, Art, magbubukid. Gusto mong subuan na lang kita? Natatawang alok ni Charm. Para namang matahimik na yung tiyan mo. Masyado na maligalig eh. You'll be fine. Basta magpahinga ka lang dyan at huwag ka nang ganong magkikilos, okay? Dan tapped her arm. Tinamaan ito ng parteng masakit. Ow! Binalingan niya ang mga ito. Tawagin niyo ang pinsan yung magbubukid. Gusto kong makita niya ang kalagayan ko para madurog ang kanyang konsensya. Walang konsensya si Kuya Art. Okay, we'll call him. Hinila na ni Dan si Charm palabas ng kwarto. Ann? Yeah. Put it on a little more drama. Nakita niya makahulog ang ngiti ni Dan bago ito tuluyang lumabas sa kanyang gilid. Somehow, she felt a little disturbed with a smile. Hindi na nga lang siya nagkaroon ng pagkakataong pag-isipan pa ang tungkol doon dahil naroon na si Art sa pinto ng silid niya. Ayaw mo raw kumain? Oo, at kasalanan mo yun. Ginalingan niya ang pagpapanggap na naghihingalo na.
Bakit hindi mo sinabing 1 tonelada ang bigat ng basket na iyon? Abang-abang klase mga gulay ang meron ka rito. Gulay ng mga higante? Kung nabigatan ka, iniwan mo na lang sana ang mga iyon. At bigyan ka uli ng dahilan para maasar sa akin. Hindi naman ako humihingi. Pilosopo ka rin, no? Imbes na sumagot ay lumapit ito sa kanya. Kinuha nito ang bowl ng soup sa tray na nasa side table at susubuan siya nito. Aba, improving. Get up, utos ng damuho. Hindi ka makakakain ng maayos kung nakahilata ka lang dyan. Damuho talaga. As you can see, hindi ko mahigalaw mga braso ko dahil sa pangangalay at sakit kaya hindi ko magagawa ang pinag-uutos mo kamahalan. Exaggerated na sabi niya. Daig pa niya ang isang kuting na pinulot sa kalsada nang buhatin siya nito at alalayang makaupo upang makasandal sa headboard ng kama. She felt those firm muscles she just admired back at the vegetable garden earlier. Hindi lang pala iyon pang display. Those were real, and the way he gently held her as he carefully set her up on the bed. Tameme ang bangs niya. Dinampot uli nito ang bowl at umupo sa hinila nitong silya palapit sa kanyang kama. Pagkatapos ay tahimik na sinubuan siya nito. Concentrated ito sa pagpapakain sa kanya, kaya hindi ito direktang makatingin sa kanya. Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan nito ng husto. He was really good looking, in a lonesome kind way. Noon naman ito na piling tingnan siya. Nakipagtitigan siya rito. Na mga sandaling iyon, tila nawalan siya ng lakas na ilayo ang tingin dito kahit parang may nagrarambulang makukulit na daga sa loob ng kanyang dibdib sa matinding kaba. Problem? Ang braso ko nangangalay. Inilapag nito ang bowl at hinawakan ng kanyang braso. Hinayaan niya ito. Naramdaman niya ang masuyo at maingat ang paghawak nito sa kanya. Sinubukan niya bawiin ang braso, ngunit pinalo siya nito sa kamay. Ow! Don't move. Hindi ka rin malupit, no? Masakit na nga ang braso ko. Naku! That picture. Huh? Why did you throw it away? Seryosong tanong nito habang abala sa pagmamasahe sa kanyang braso. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Dumiin ang masahe nito sa kanyang braso. Aray! Binatukan niya ito. Huwag mo masyadong diinan. Masakit. Itigil mo na lang kaya ang pagmamasahe. Karin yung butal. Anong ginagawa mo? He didn't let go of her arm, but continued massaging it. Gentler this time. Namayani na naman ang katahimikan sa pagitan nila. Why did you throw away that picture? Ayaw pa rin paawat ng tanong nitong maya-maya. Tumirik ang mga mata niya sa kisame. Well, nagkakatawanan kami ni Jay sa loob ng kotse habang papunta rito nang biglang bumukas ang pinto at humangin ng malakas. Hawak ng pinsan mo ang wallet at hinangin ang picture. Tapos yun na, nawala na. Hindi ko alam na namimili na rin pala talaga ng tatangay ng hangin ngayon. Siya nga naman. Oh well, booking na siya. Nagawa-gawa lang niya ang kwentong iyon. A thing of the past should stay in the past. And yeah, it should never interfere with our present, or you will never get your future. Kung ako sa'yo, papalitan ko na lang ibang picture ang nawalang iyon. Bibigyan kita ng picture ko kung gusto mo. Lalagyan ko pa ng autograph at dedication. Iyon na muna ang bahalang umuko pa ng space na naiwan ng picture na nawawala sa wallet mo. Masayon, hindi ba? Saglit itong natigilan bago nagpatuloy uli sa pagmamasahe sa braso niya. Galit ka pa rin ba dahil itinapon ko ang picture ng dati mong girlfriend? I thought the wind blew it away. Inaantok na ako. Salamat sa masahe at pagkain ha. Kinurot siya ni Art sa magkabilang pisngi. I never liked liars, pero pasalamat ka at nagustuhan ko ang kwento mo. Iniligpit na nito ang pinagkainan niya. Mangiyak-ngiyak na hinimas niya ang pisngi niya na napagdiskitahan nito. Babalik na lang ako mamaya para masahin uli ang braso mo. Wag na. Okay, last 12. Nasa pintuan na ito nang huminto ito at bumaling sa kanya. By the way, welcome to our place. A smile curved his lips. Anne.
Ang sakit ng pisngi ko. Impakto ka. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.